Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 4, 2024. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Dito nga po sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, and Palawan. Kasama rin po dyan ang Eastern Visayas at Mindanao. Asahan naman natin sa Metro Manila ay makakaranas tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil naman po yan sa thunderstorm. Ito nga pong minomonitor naman nating low pressure area na nakapasok nga po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po sa ngayon ay posibleng isa rin sa magiging main factor na magpapalakas pa ng habagat, at sa mga susunod nga po na araw ay posible po itong tumaas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo o tropical depression. Pero sa mga susunod pang araw ay mas mataas ang tsansa nito na mas lumakas pa, ayon po yan sa advanced weather forecast ng European Center, at magiging posibleng dalawang bagyo po yan na maghahatakan dito nga naman po sa may parte ng Japan Sea. Dito naman po sa ating rain map animation, asahan naman natin yung habagat ay patuloy na magdadala po yan ng pag-ulan. Sa western section nga po ng bansa, asahan nga po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito po yan sa may parte ng Ilocos Region, sa may Pangasinan, Zambales, Bataan. Asahan din po natin dito sa may parte ng Quezon, Batangas, Laguna. May chance ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, at dito po sa Mindoro Provinces at sa may parte ng Camarines Sur, Catanduanes at sa may Albay. Asahan naman natin dito sa may Romblon, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, may chance rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Makulimlim na kaulapan ay posible nating maranasan sa may parte naman ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mas tataas pa nga ang posibilidad o tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Luzon, kaya ba yung paghahanda at pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan. Pero pagsapit naman po ng gabi, ng alas 10, alas 9 ng gabi, ay dahan-dahan na nga po mawawala yung mga posibilidad ng pag-ulan. Mataas lamang ang tsansa ng mga pagkulimlim ng kaulapan at mga scattered rain shower and localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung minomonitor natin sa mga panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na nakapasok na sa pinaka-PAR. Pagdating nga po bukas ay almost stationary o mabagal nga po yung kanyang pagkilos, at hahatakin po niyan yung habagat na posibleng magdala po yan ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng August 6, dito nga po mapapansin nga po natin na nasa eastern section nga po yan ng Taiwan, at patuloy pa rin niyang hahatakin yung habagat, at habang yung isang sama ng panahon, makikita naman po natin yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 7, dito po as low pressure area pa rin, humahatak pa rin po yan ang habagat, at yung isa pang sama ng panahon ay isa rin po sa humahatak dito nga po sa habagat, kaya mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi, kaya iba yung paghahanda para po sa ating mga kababayan dahil nga po sa mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 8, ay mapapansin naman po natin yung low pressure area ay almost stationary po sa may eastern section ng Taiwan, habang yung habagat pa rin ay magdadala po yan ng mga mahina at katamtamang pag-ulan sa ating bansa. Asahan pa rin po natin yung mga mahina at katamtamang pag-ulan sa western section ng Luzon, Northern Luzon at ng Palawan. Pagdating naman po ng August 9, almost stationary pa rin nga po yung low pressure area, at pagdating ng August 10, dito tumataas yung possibilities niya na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng August 11,
Dito nga po ay gagalaw na muli yan palabas ng Philippine Area of Responsibility habang hinahatak pa rin po niyan yung habagat at yung isang sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na halos naghahatakan nga po itong dalawang sama ng panahon. Pagdating naman po ng August 12, dito nga po isa na po yung ganap na bagyo at yung pinakasentro po niyan ay putang ina mo. At yung pinakasentro po niyan ay nakapasok no sa Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng August 13, dito po ay posibleng malakas na bagyo na po itong low pressure area na ating minomonitor. Pero kung mapapansin natin, almost stationary pa rin po yung kanyang posisyon at hinahatak pa rin po niyan yung habagat. Sa ngayon nga po, ito pa lamang yung nilabas na update ng Advanced Weather Forecast ng European Center at malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin nga po para sa ating mga kababayan. Dito nga po sa ating wind map animation, kung mapapansin natin na pagdating nga po ng August 13, dito makikita natin yung paghahatakan nga nung dalawang sama ng panahon. At kung mapapansin nyo, mas malakas itong mas malapit dito sa ating bansa kesa dito sa nasa parte ng Japan. At sa ngayon nga po, mapapansin nyo, yung paghatak niyan sa habagat ay posibleng magdulot nga po na naman ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.